Isa nga doon sa mga inusisa ng defense team ni Vice President Sara Duterte, ang kredibilidad nitong state auditor na si Roderick Wamil. Partikular na rin yung mga kaalaman niya sa mga pulisya nga ng ahensya. Doon nga sa pagsisimula ng cross-examination ni Attorney Michael Powa, nagpresenta siya ng dokumento. Ang tawag nga niya rito yung COA Circular 92-385 na inissue noong October 1, 1992. Tinanong nga ni Attorney Powa itong testigo na si Wamil kung pamilyar ba siya dito o pamilyar ba siya dito sa dokumentong ito na may kaugnayan nga o nagsasaad ng tungkol sa intel and confidential funds or activities, no? Base na rin doon sa dokumento kasi hindi raw pwedeng basta-basta kumbaga maglabas ng mga impormasyon kaugnay doon sa intel or confidential activities. Particular na rin yung impractical daw yung pagsusumite ng mga invoices o mga resibo dahil daw baka makompromiso nga itong mga operasyon at agad nga yang pinalagan ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capona dahil gate niya luma na itong circular na to, 1992 pa ito at ngayon may kasalukuyan na po ipinatutupad, no? Ito nga yung Joint Circular 2015-01. Pakinggan natin itong bahagi ng paglilitis. It's a counter-manifestation that the repealing clause under JC 2015-01 states, and I quote, all circulars, memoranda, rules, regulations, and other issuance inconsistent herewith are deemed repealed and superseded accordingly. Difference between Joint Circular 2015, Your Honor, it has been identified, authenticated, and testified to by this witness. This circular that they're citing, Your Honor, 1992, has not been identified. We don't know its due existence. We don't know the circumstances surrounding this document. Jiggy, tinanong nga din ni Attorney Powa itong si Wamil tungkol nga doon sa paggasta ng 125 million pesos na confidential funds ni VP Sara yung spent in 11 days. Tinanong nga ni Powa kung meron bang probisyon dito sa joint circular na ito na ipinagbabawal na gastusin nga yung confidential funds sa loob ng 11 araw. Sagot nga dyan ni Wamil, wala naman daw nakasaad doon sa joint circular. Pakinggan natin ito. Meron po ba nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. At Marian, binalikan ba ng defense team yung sinabi ni Wamil kahapon na si VP Sara lang ang may confi funds? Jiggy, sa pag-uumpisa nga rin nung kanina nung cross-examination ni Attorney Michael Powa, naglabas din siya ulit ng dokumento. Pinalagan nga niya yung sinabi kasi nito ni Wamil na si VP Sara lang daw, kumbaga, yung bise na mayroong confidential funds. Base doon sa dokumentong inilabas niya, yung tawag niya dito, SARO, o yung Special Allotment Release Order, usually galing nga yan sa DBM. Dito pinapakita na pinapayagan niya yung paglalabas ng pondo. Doon daw meron nga 2014, December 2014, merong inirelease na pondo or confidential fund at ito nga sa ilalim kumbaga nung nanungkulan bilang Vice Presidente si Jejomar Binay. 2014 nga nung umpisang maupo dito sa ICFAO si Wamil. Pakinggan natin ito. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa ICFAO na po. Tama po ba? At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually because yun po ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. You confirm.